Halos panawan na ako ng ulirat sa bilis ng kakatakbo. Kung saan-saan na ako nakakarating. Kanina pa ako lumiliko, pero nariyan pa din ang matanda, nakasunod sa akin. Hindi ko na alam kung saan pa magtatago. Kahit nga nakatakip ang aking mga tenga, ay naririnig ko ang kanyang halakhak. Nariyan na naman ang matanda, sinusundan na naman ako. Gusto niya akong kunin. Halos matulig ang tenga ko sa tinis ng kanyang boses. Ang bawat pagtawag niya ay sinasabayan ng nanunuksong alingawngaw na para bang pinapaalam sa akin na nasa malapit na siya. Pakiwari ko tuloy, nauna na ang kaluluwa ko sa pagtakas ni hindi ko na alam kung paano pa ako makakalayo sa kanya. Muli kong itinuon ang aking pansin sa daan. Kapag ipinagpatuloy ko ang paglingon sa kanya, baka maabutan na niya ako. Nakita ko pa naman ang mahaba niyang kuko, walang kasing tulis. Sumama ka na sa akin, apo. Maganda dito sa piling ko. Hehehehe. Aniyan na ikinataranta ko. Nanginig ang kabuuan ko nang makita siya na nakalutang na naman sa ere. Pilit na inaaabot ang kamay niya sa akin. Ang mga mata niya ay kulay dugo, nagbabanta ng matinding kababalagan. Tuloy, halos magwala ako sa labis na takot. Layuan mo ko. Pakiusap. Ayaw kong sumama sa'yo. Palahaw ko pero nagmatigas ang ulo ng matanda. Talagang mas bumilis pa ang paghabol niya sa akin. Kaya naman nataranta na ako. Nagganda-dapa-dapa at nagkasugat-sugat na ang mga paa ko. Dahil kung saan-saan na ako bumubunggo. Wala na akong magawa nang mabasa na ang aking suot. Napang ibaba. Naihina ako sa sobrang takot. Muli, naging mas mabalasik ang mukha ng matanda. Di pong lalamunin na niya ako sa laki ng mga mata niya. Matigas talaga ang ulo mo. Sige, kung ayaw mo sa maayos na pakiusap, doon tayo sa pilitan. Wika niya sabay ngisi sa akin. Napasigaw na lang ako nang mahawakan ng malalamig niyang mga kamay ang aking leeg. Pilit niya akong sinasakal. Dala ng pagnanais na makawala sa kanya, binigay ko ang lahat ng aking lakas. Marahas ko siyang tinulak, dahilan para mabitawan niya ako. Ang takot ko ay kagyat na naglaho. Napalitan ng panlilisik na mga mata, ng pagtatagis ng bagang, ng pagnanais na makapanakit sa hindi ko na mabilang na beses. Pinakaayaw ko sa lahat. Ang pinipilit ako sa mga bagay na ayaw ko. Gigil kong sambit. Sabay hinawakan ang kanyang kulot na puting buhok. Biglang nagkaroon ng matigas at puting pader sa aming harapan, kung saan marahas kong pinukpok ang kanyang ulo. Malakas at maraming beses. Habang ginagawa ko ito, nakangisi pa din ang ginang sa akin. Kala mo ba, mapapatay mo na ako sa ganitong paraan? Kakamali ka. Kutsa pa nito na labis niyang ikinagulat. Sinabing layuan mo na ako. Galit na galit kong sigaw at pinilipit ang kanyang leeg. Sa pagkakataong ito, sigaw ako ng sigaw habang inaawat ako ng mga tao. Biglang nagkaroon ng bulungan sa paligid. Nagbabago na naman ang itsura ng lugar na kinaroroonan ko. Ang kaninang baryo kung saan paikot-ikot lang ako, naging eskwelahan na. At marami ng kapwa estudyanteng nakapalibot sa akin. Isa sama ng kanilang mga tingin. Mo'y hinuhusgahan nila ako. Siya namang pagdating ng teacher namin, kaya otomatikong bumaba ang tingin ko sa taong sinasaktan ko.
Isa na namang estudyante. Wala na si Lola Celsa. Mukhang nalinlang na naman niya ako. Nagulat ako. Hindi kaagad nakakilos. May mga mantsa ng dugo sa aking balat. Malinaw na nagmula sa kaklase kong binugbog ko. Halos wala nang malay ang lalaki. Putok ang labi at nalagasan pa ng ngipin. Umito ang kadarating lang na teacher para agawin ang pansin ng lahat. Delgado, anong ibig nitong sabihin? Strikta at matinis ang boses nitong singhal sa akin. Wala akong magawa kundi ang naguguluhang tumayo. Palingon-lingon sa paligid habang pinagmamasdan ang mga tao kong makatitig sa akin ay tila kriminal ako. Ma'am, wala po akong ginawa. Nangangatog sa takot kong sambit. Namewang si Ma'am Alma at tinitigan ako na tila ba kakain na siya ng tao. Students, go back to your classroom. Ikaw, Delgado. Sasama ka sa akin sa principal office ha, ngayon din. Anya, kaya wala na akong nagawa nang halos kaladkarin na niya ako papunta sa opisina ng aming school head. Pinagalitan ako at pinagsabihang iki-cake out na ako sa school. Hindi na raw nila kayang itolerate ang pinaggagawa ko. Marami na akong inosenteng nasasaktan. Umiyak ako at nagmakaawa. Pero hindi na daw sila papayag na pumasok pa ako sa school. Laylay ang balikat na umalis ako sa eskwelahan. Wala na. Hindi ko na kailanman matatapos ang high school. Unang pumanaw ang aking mga magulang sa kamay ng mga aswang. Walang pagsidla ng kalungkutan ko noon. Akala ko mapapabuti ang kalagayan ko nung kunin ako ni Lola. Naging maayos naman noong una kahit may mga bagay akong hindi maipaliwanag sa tuwing kasama ko siya. Nagsimula lang ang kamalasan ko nang mamatay si Lola Celsa. Hindi normal ang naging paglisan niya sa mundo. Pinatay ang aking lola at hanggang ngayon, hindi ko pa nahuhuli kung sino ang killer. Noong gabing kinakatay siya ay nahirapan akong alalahanin ang mukha ng lapastanga ng taong kumitil sa buhay niya. Tapos ngayon, inatake ako ng matinding trauma. Pakiramdam ko, ako ang sinisisi ni Lola sa pagkawala niya. Ito ang pinakamatindi kong bangungot. Dahil wala na akong guardian, wala akong nagawa nang dalhin nila ako sa isang sangay ng gobyerno na nag-aalaga ng mga menor de edad na kagaya ko. Buong akala ko, mabubuhay pa din ako ng normal kagaya ng dati. Kaso lang, nagkamali ako. Mas nakakatakot sa loob ng ampunan. Mas istrikta ang mga madre. At sa gabi, may mga napapansin akong pinagkakaabalahan sila. Ang paggiling ng karne na hindi ko alam kung baboy ba, baka o kambing. Baka naman manok. Ang alam ko lang, hindi sila kailanman bumibili sa tindahan. Basta na lang nagkakaroon ng stock sa freezer. Kasabay ang unti-unting pagkawala ng aking mga kasamahang nasa kustodiya nila. Isang umaga, bumaba ako sa aking higaan. 6:00 pa lang, pero kailangan ko nang pumunta sa kusina. Ako ang nakatokang maglinis ngayon. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang trabaho. Dala ko ang map at balde nang makasalubong ko si Sister Sofia. Kagaya ng dati, namamaga na naman ang kanyang mga mata. Para bang galing sa pag-iyak. Hindi ko naman siya makausap dahil may batas silang pinapairal na bawal kaming magsalita. Hanggang tingin na lang ako at hindi na pwedeng makiusyoso. Pumasok ako sa kusina at nalukot ang aking ilong.
Hindi ko nagustuhan ang amoy na bumungad sa akin. Malansa. Parang may kung anong kinatay sila sa kusina. Maliban pa doon, maraming mantsa ng dugo sa sahig, maski sa dingding. Naabutan ko naman si Sister Alicia na sinamaan ako ng tingin. Ikaw, bilisan mo ang pagkilos. Kailangan malinis na malinis ang pwesto mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Kapag hindi mo ito natapos kaagad, wala kang agahan. Nanininda ka mga mata niyang sambit sa akin. Natataranta tuloy akong tumango at nagkandakuba sa pagmap ng sahig. Hindi ko alam kung bakit umabot pa rito ang dugo, gayong wala naman akong narinig na ungol ng kahit anong klaseng hayop na kinatay kanina. Mabilisan kong sinamsam ang kalat. Tinapon sa basurahan ng mga kailangang itapon at hinugasan ng mga pinggan na hugasin. Sinigurado kong mangangamoy bago na ang kusina, bago pa man sila bumalik para magagahan. Pagsapit nga ng 8:00 ng umaga, nakahilera na kami sa mesa habang kasalo ang mga madre. Namataan ko kaagad ang ginawa nilang patis na nasa gitna ng mga naglalakihang tinapay. Sigurado akong iyong mga karning kiniling mula sa kinatay nila kanina. Napansin ni Sister Maricel na matindi ang pagkatitig ko dito sa nasabing putahe. Kaya naman nakangising kumuha siya ng tinidor at pinaghainan ako. Gusto mo ba nito, iho? Eto, kumain ka. Masarap na masarap yan. Anya at nilagyan ng aking plato. Napakurap ako at muling natitigan na naman ang pagkain. Anong klaseng karne ba kasi ito? Tumikim si Sister Alicia na kilalang mainitin ang ulo sa 3 madre. Kaya dali-dali kong kinuha ang pati. Hindi ko man lang ito inipit sa pagitan ng 2 tinapay. Basta ko na lang kinagat para malasahan. Masarap naman. Lasang totoong karne. Pero mukhang karne ng baboy. Hindi nga lang masebo. Wala ding sumasabit kapag ginunguya. Dumudulas lang sa aking bibig. Malinamnam, kaso lang nakakatatlong kagat pa lamang ako. Nagulat na ako nang magtubig ang aking bibig. Tila ba hindi ko kinasanayang kainin ang nasabing karne. Maya-maya lang parang maduduwal ako. Magalang akong nagpaalam sa kanila kung pwede ba akong magbanyo na pinayagan naman kaagad ni Sister Maricel. Mabuti na lang talaga nakapagpigil ako. May ugali si Sister Alicia na ipakain sa kung sino mang katulad ko ang sinukang nagkalat sa sahig. Ayaw kong kainin ang sarili kong suka. Masahol pa iyon sa pagkitil ng sarili kong buhay. Nangihina ako na lumabas ng banyo. Hindi ko na nagawang bumalik sa pagkain nang sabihin ko sa kanila na mukhang lalagnatin ako. Si Sister Sofia ang nag-asikaso sa akin. Sister, karne po ba talaga ng hayop ang kinain natin sa agahan kanina? Kuryosong tanong ko. Nanlaki ang kanyang mga mata at napalingon-lingon sa paligid. Bakit mo naman naisipang itanong iyan? Tanong niya sa akin. Napansin kong hindi siya mapakali. Para bang natatakot na may sino mang makakarinig sa pinag-uusapan namin. Nang matiyak niyang walang ibang tao sa loob ng tulugan, pabulong siyang nagsalita. Hindi mo na dapat malaman pa, Jack. Baka ikapahamak mo lang. Anya. Sa totoo lang, hindi ako kontento sa naging sagot niya. Hindi naman kasi talaga yon ang hinahanap kong sagot. Ang sa akin lang, naintriga akong malaman kung anong klaseng karni ba ang ginigiling nila sa gabi. Pero sister, Jack, pakiusap. Kung masama ang pakiramdam mo, matulog ka. Huwag ka ng maraming tanong. Anya at dali-dali na nga akong iniwan.
Wala akong nagawa nang mapag-isa ako sa kwarto. Hindi ako tanga. Lalong hindi naman ako mangmang. May ginagawang hindi maganda ang mga madre at iyon ang kailangan kong matuklasan. Naging abala ako sa mga sumunod na araw. Minamatyagan ko ng palihim ang mga madre. Nakikita ko si Sister Alicia na pinapagalitan ng isa sa mga kapwa ko menor de edad habang nagbubungkal ng lupa. Tila ba hindi na kinaya ng babae ang ipinag-utos sa kanya? Ipinadampot ba naman ang mga uod sa lupa gamit ang bibig niya? Tingin ko tuloy, hindi totoong mga madre ang tatlong babaeng nagpakilala bilang alagad ng Panginoon. Ipinagpapasalamat ko na rin lang na hindi nila ako napagdidiskitahan. Nakapagtataka lang na hindi na ako binabangungot tungkol kay Lola Celsa. Hindi ko siya nararamdaman man lang. Minsan, mas doble ang takot ko kapag napapatingin ako sa mga madre. Tila sila may gagawing hindi maganda na labis kong ipinag-aalala. Kaya naman kinagabihan, palihim akong bumangon sa aking higaan. Patago akong naghanap ng madadaanan na hindi ako mahahalata ng mga madre. Sa isang maliit na cabinet sa may sala ako, doon humantong nang marinig ko ang mga yabag ng kanilang mga paa. Napapunta na sa kusina. Nakahanda na ba ang kakatayin? Tulad ng dati. Istrikta pa ding wika ni Sister Alicia. Natataranta namang tumango si Sister Sofia na tila ba naiiyak na naman. Si Sister Maricel naman, bakas ang pananabik sa muka. Tila ba isang nakakatakam na bagay na naman ang kanilang pagsasaluhan. Ang kaibahan nga lang, wala naman akong naririnig na ingay ng baboy sa kusina. Ungol ng isang babae ang aking nauulinigan. Ano na naman kaya ang gagawin nila? Baka katayin nila ang babae. Baka ako naman ang isunod nila. Hindi ko na mapakalingwi ka. Umaatikabong pagkabahala ang aking naramdaman. Pumasok na nga sa kusina ang mga madre, maliban kay Sister Maricel. Ila ba na alarma siya nang masagi ko ang isang muebles sa may paanandala ng labis na kasikipan sa aking pinagtataguan. Masasabi ko din na mailap nga si Sister. Gayon na lang kasi ang tindi ng takot ko nang makita siyang papalapit sa akin. Maya-maya pa, napasigaw na lang ako nang magkatitigan kami. "Huli ka!" Singhal niya na labis kong ikinataranta. Wala akong nagawa nang basta na lang niya akong hablutin at parang basura na binitbit patungo sa kusina. Sabay na lumingon sa amin ang mga tao sa loob. Gaya nga ng inaasahan ko. Walang baboy sa loob ng kusina. Ang tanging mayroon, ang kasama kong ulila na nakagapos na at nakahanda na sa pagkatay. "Sinasabi ko na nga ba, hindi kayo mga tunay na madre. Mga mamamatay tao kayo." Sigaw ko na ikinahalakhak ng dalawang madre, maliban kay Sister Sofia. Sunod-sunod ang tangong ginawa ni Sister Maricel. Tila ba hindi man lang nabahala. Sa halip, nakangisi pa ang ginang na ikinumpara ang kanilang ginagawa. "Malaki nga ang tama mo, iho. At ngayon, dahil nasaksihan mo ang aming sekreto, dalawa lang ang patutunguhan mo. Ang katayin o ang maging kagaya namin." Habang inaalala ang mga gabing may ginigiling sila na karne, ang mga niluluto nilang patis na pinapakain sa amin, literal na sumama ang pagkaramdam ko. Nanubig ang aking bibig at parang lalabas na sa aking lalamunan ang lahat ng aking kinain. Hindi nagtagal, bumigat na nga ang aking balikat. Pinagpapawisan ako ng malamig
at dahang-dahang namutla ang aking labi. Kasabay ng panlalamig ng aking buong katawan. Sa gitna ng kanilang kinatatayuan, naroon naman si Lola Celsa. Pasilip-silip sa may sewang. Parang kinukutsa ako at pinagtatawanan. Muli na namang nanigas ang aking mga panga at nagtangis ang aking bagang. Nakita ko si Lola Celsa na palutang-lutang papunta sa aking kinaroroonan. Nakangisi, nandidilat ang mga mata. Nagbabadya ng tanawing hindi maganda. Nonna, magpapaka-inosente ka pa ba? Isa kang malaking ipokrito. Tama na ang pagpapanggap. Kapag nanatili kang tila tuod sa kinatatayuan mo, ikaw ang igigiling nila sa malaking makinang iyan. Nanggagalaiting ang bagang na wika nito. Nanlaki din ang aking mga mata sa labis na takot. Hindi ko alam kung paano ba gagalaw dahil sa sinabi ng matanda. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapakita sa akin. Nagsisimula na akong mataranta. Nakapagdesisyon ka na ba, iho? Nakangising wika ni Sister Maricel. Napakurap-kurap ako at nagulat nang hindi ko na makita si Lola sa lahat ng sulok ng kusina. Lumuhod ako at nagsimula na namang humikbi. Pakiusap. Lola, lubayan mo na ako. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Sigaw ko, pero nagsitawanan lamang ang tatlong madre sa aking harapan. Maging si Sister Sofia, nagbago na din ang galawan. Pinagtatawanan na niya ako na para siyang sinasapian. Tuloy, marahas akong sumigaw. Hindi ko na kaya, lalo na't kalaunan, ang kanilang mga mukha ay nagiging kahawig na ni Lola Celsa. Naging triplets na sila at may iba't ibang reaksyon sa bawat pagtitig ko sa kanila. Mistula silang mga mangkukulam. Tama na! Singal ko na ikinatahimik ng lahat na nasa kusina. Walang sino man ang nagtatangkang magsalita o questionin ako kung bakit. Basta hindi ako pumayag na mahawakan man lang nila ako. Naging bayolente na ako nang magtangka ang isa sa kanila na abutin ako. Sinabi kong ayaw ko na. Hindi kayo makaintindi. Galit na galit kong wika at hinablot si Sister Sofia na noon ay nagulat sa pag-iiba ko ng ugali. Digil na hinila ko ang kanyang buhok, tsaka siya pinukpok sa dingding. Nagsigawan ng dalawang natitirang madre, pero hindi ako nagpatinag. Lalo na at kahit duguan na nga ang mukha ni Sister Sofia, ay tumatawa pa din ito. Kunwari ka pa. Matagal na nang kumakain ng tao. Anya kaya mas lalo akong nanggagalaite. Kahit gumagalaw pa siya ay hindi ko alam kung paano ko naatim na ingod-ngod ang kanyang mukha sa gilingan ng karne at marahas itong pinaikot. Sigaw lang ang naririnig ko sa paligid. Si Sister Sofia naman nagpupumiglas na dahil nagsitalsikan na ang magkahalong dugo at laman mula sa kanyang mukha. Na kahit buhay pa siya, giniling ko na ang kanyang pisngi. Kala niyo ba makakaisa kayo sa akin? Mamamatay mo na ako bago niyo ako masaktan. Wala sa sarili kong wika. Binalingan ko si Sister Maricel. Sa malaking kahoy na sangkalan ko pinahiga ang kanyang katawan. Tsaka ko hinablot ang malaking palakol. Ito ang bagay sa inyo, mga masisibang hayop! Singhal ko sabay hataw ng palakol na sapul sa kanyang leeg. Napaagol-gol si Sister Alicia at ang kakatayin sana nilang kasamahan kong ampon nang makita ang pagtilapo ng ulo ni Sister Maricel sa kanilang paanan. Kumurap-kurap pa ang mga mata ng pugot na ulo, tsaka mabagal na ngumisi, sabay dahang-dahang pumikit.
Tinangkang tumakbo ng natitirang madre palayo sa akin, pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Kagaya ng pagkain ko niyon kay Lola Celsa nang magmakaawa siya sa akin. Muli, nanumbalik ang nakaraan sa aking diwa, kung saan nahuli ko si Lola at ang kanyang pinakatatagong katauhan na maging isang aswang. Hindi ko sinang-ayunan ang gawain niyang pagpatay sa mga tao at pagkonsumo sa kanila. Ngunit naging matigas ang ulo niya. Marami pa rin siyang pinatay at saksi ako sa naging kamatayan ng mga taong biktima niya. Kalaunan, pinatikim na niya ako kahit labag sa aking kalooban. Wala naman ako magawa, lalo na at kahit umangal pa ako, ay may matinding parusa si Lola. Madalas niya akong igapos at sapilitang sinusubuan ng mga kinakatay niyang lamang loob ng tao. Minsan hilaw, minsan naman luto. Dahil doon, nagdilim ang paningin ko minsan at akala niya pumapayag na ako sa pinaggagawa niya sa akin. Hindi na niya ako iginapos o kinakastigo. Hinayaan na niya akong maupo sa mesa kasalo siya. Habang nasa harapan naman namin ang mga nakahaing laman ng mga taong sapilitan niyang ginawang karne. Hindi niya alam na may hawak akong patalim doon. Nang makita kong abala siya sa paglantak ng sinasamba niyang pagkain, doon ko siya binanata ng saksak. Hindi na nakapanlaban pa si Lola Celsa. Nagkalat ang kanyang dugo sa mga laman ng karning nasa mesa. Literal na nahalo siya sa mga pagkaing sarap na sarap siyang lantakan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nilulubayan ng aking konsyensya. Kung bakit palagi na lang nagpapakita sa akin si Lola. Ayaw niya akong patahimikin dahil naging masakit ang nakamit niyang kamatayan. Kaya pala hindi ko makita ang tunay na salarin. Kasi nagbubulag-bulagan lang ako. Muli akong kumurap at bumalik ako sa kasalukuyan. Si Sister Alicia ay duguan na sa aking bisig. Wala na akong kamalay-malay sa klase ng pananakit na ginawa ko sa kanya. Ang alam ko lang, duguan na ang aking mga palad. Literal na akong naging kriminal dahil sa kagagawan ng sarili kong pinagmulan. Ngunit wala na akong pakialam. Bulag na ako sa pagkamit ng hustisya para sa aking sarili. Wala na akong maipagmamalaki pa. Lutang ang isipan ko nang patayin ko si Sister Alicia. Bawat paghampas ko ng patalim sa kanyang katawan ay bunga ng matinding galit ko sa kanya. Wala na akong ibang hinahangat pa kundi ang lantakan na din ang kanyang laman gaya ng sa iba. Umaling ako sa kanilang biktima sana. Huwag, pakiusap. Huwag mo kong saktan. Tama na. Agulgol ng babaeng nakagapos pa din at munti ka nang ihapunan ng 3 madre nang dumating ako. Bigla, may binuhusan ako ng tubig. Ang aking buong katauhan at napagtanto ang aking ginawa. Umatay ako ng madre sa harapan ng kainosentehan ng babaeng ito. Anong magagawa ko? Nilikha nila ako. Gayunpaman, mga masasamang tao lang ang kaya kong saktan. Mga halimaw lang ang kaya kong patayin. Tipid ang ngiting iginawad ko sa kanya. Maya-maya pa, tinulungan ko siyang matanggal ang gapo sa kanyang katawan. Pareho kaming pinagkaitan ng pagkakataon na maging normal. Pero hindi ko hayaan na may iba pang masaktan kagaya ko. Sabay kaming tumaka sa kasamaan na ipinamulat sa akin ng aking abuela. Matagumpay naman kaming nakalabas sa bahay ampunan. Na hindi na namin tinanggap ang lingunin ang lugar na iyon. Wala akong balak pang alalahanin ang mga nakakatakot na bagay na nangyari sa akin. Nagkahiwalay din kami ng aking kasama at hindi ko na napansin kung saan siya nagtungo.
Basta nagpalaboy-laboy na lang ako sa kalsada hanggang sa isang magarang kotse ang huminto sa aking harapan. Bumaba ang bintana nito. Tsaka dumungaw ang isang may edad na lalaki. Iho, wala ka na bang mapupuntahan? Bakas ang awa nito sa akin. Tumikim ako. Lumikot ang mga mata. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Paano na lang kapag aswang pala ang lalaki? Baka mamaya lantakan ako nito nang wala sa oras. Sinubukan kong lumayo sa kanya, pero mabilis niya akong nahawakan. Teka lang, saglit lang. Kailangan pa kitang makausap. Niya. Mukha naman siyang mabuting tao, kaya saglit akong napatitig sa kanya. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Tanong ko sa kanya, na ikinatitig niya sa akin ng mataman. Hinaplos niya ang aking mukha. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Naiintindihan kita. Wika niya kaya mas lalo akong naguluhan. Sa dami ng aking pinagdaanan, mula kay Lola at sa kung ano pang katakutan sa bahay ampunan. Maging sa mga aswang na madre, hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang pagkatiwalaan. Kasi yung mga taong unang nakapalibot sa akin ay nagbabait-baitan lamang, pero masasahol pa pala sa demonyo. Binuksan niya ang pinto ng kotse at pinasakay ako. Halika, sumama ka sa akin. Kakain tayo sa restaurant. Niya. Dala ng matinding gutom at nagbabagakasakali din ako na mabuti siyang tao. Kaya sumama na lang ako sa kanya. At totoo nga ang sinabi niya. Kumain kami sa restaurant. Dito, nagpakilala siya sa akin bilang si Mystery Boss. Anya, nanganting siya ng mga masisibang aswang dahil minsan na siyang nabiktima ng mga ito. Ngayon, gusto niyang tulungan ng mga kagaya namin dahil alam niya kung gaano kasakit ang mawalan. Napatango ako. Hindi ko malaman kung ano ang isasagot ko sa kanya. Oo nga at may nakasalamuha akong aswang. Pero napatay ko lang naman sila dahil sa matinding galit. Pero kinumbinsi ako ni Mystery Boss. Isinailalim pa niya ako sa isang training kung saan magagawa ko ng makipaglaban sa mga aswang ng walang takot. Kalaunan, tumibay din ako. Naibalik ko ang tapang na nawala sa akin noon. Literal na hindi na ako natatakot sa mga aswangit. Matuling lumipas sa mga araw. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral hanggang sa magtagumpay akong nakapagtapos. Abala ako sa panonood ng TV. Habang naglalagay ng damit sa maleta, nang biglang may nag-doorbell. Hininaan ko saglit ang volume gamit ang remote control bago muling pakinggan ang paligid. Sumasabay na nga sa pagtunog ng doorbell ang mahinang tawag ng isang lalaki sa labas. Nagtaka ako. Wala akong inaasahang bisita dahil paalis ako. Lalo namang imposibleng may maghahanap sa akin dahil isa akong loner. Nag-iisa sa buhay pero nagtatrabaho bilang isang manager sa bangko na hindi ko napapangalanan pa. Baka magpunta kayo doon. Na-approve ang 1-month vacation ko. Kaya excited akong naghahanda ng mga dadalhin ko sa biyahe. Bala ko sana sa Boracay, kaso lang last minute na akong nakapag-decide. Hindi ako nakapag-book ng hotel, kaya siguradong mahihirapan akong maghanap ng over-the-counter doon. Sa isang hindi sikat na isla ko na lang binalak na magpunta. Pumuntong hininga ako at muling pinakinggan ang mga pagtawag. Sa gate ko talaga iyon nang gagaling. Nairita ako at saglit na napaisip. Sino naman kaya ang isang ito? Sinadya kong paghintayin ang kung sino mang tao o kumakatok sa labas. Pagod ako at medyo wala sa wisyo ngayon. Pakiramdam ko kasi ang dami ko pang kailangang dalhin, kaso nalilito ako kung ano ang mga iyon.
Kinamot ko ang tainga ko nang mas naging agresibo pa ang tao sa labas. Kinakalampag pa nito ang kalawangin kong gate, kaya wala akong pagpipilian kundi pagbuksan ito. Lihim pa akong napamura habang itinatabi ang may laman ko ng maleta. Sandali! Halikaga akong sigaw bago padabog na tinungo ang pinto. Binuksan iyon at nagmarcha sa gate bago maras na binuksan ang bakal na seradora. Bumungad sa akin ang isang lalaking nakaputi na polo shirt at may kulay pulang sombrero. Kagaya ko ay amot din niya akong tinignan. Tal mo namang nagbukas, tol. May hinahabol pa ako mga delivery. Inis nitong tura na ikinahalukip-kip ko. Namewang ako at naisip kong bakit ako may parating na parcel. Wala naman akong in-order kahit sa ang online store. Imbes na tanggapin ko kaagad ang inaabot niya, napahawak mo na ako sa aking baba. Sigurado ka bang akin yan, kuya? Takang tanong ko na muling ikinatingin ng lalaki sa parcel. Ikaw naman si Jack Delgado, hindi ba? Balik na tanong niya na ikinatango ko. Muling nagsalita ang lalaki na animoy imbyar na nga siya. Nasabihan pa akong para daw sa akin, pero ipinadala ng iba, kaya kung pwede, tanggapin ko na. At nasasayang na daw ang oras niya. Dahil nagsisimula ng uminit ang aking ulo, pinatulan ko na kaagad ang lalaki. Aba, pasyensya na ha, kuya ha. Nag-LBM kasi ako, kaya natagalan ako sa banyo. Sarkastiko ko namang wika na ikinaangat ng kilay niya. Malay ko ba kasi na may deliver pala para sa akin? Akala ko yung mga boyset ko na namang mga kaibigan ang naparito para pagmasdan ang kamalasan ko. Hindi na sumagot si kuyang delivery boy at inaabot na ang isang parcel sa akin. Matapos kong permahan ang dapat permahan ay lumarga na ito. Sabay paharurot sa kakarag-karag niyang motor. Ingat kuya, sana mas makahanap ka pa ng gagong customer. Pabol ko sa kanya bago tumalikod. Habang naglalakad papasok ay binuksan ko ang parcel. Tumambad sa akin ang isang may kaliitang box na agaran ko ding inusisa kung ano ang laman. Napasalampak ako ng upo sa sofa at binuksan ang box. May kasamang sulat iyon mula sa isang lalaking kailan ko lang nakilala. Ang kasama naman ng sulat na iyon ay iilang tansong bagay at abo na maayos na nakabalot. May buntot pagi din at libreto. Anong gagawin ko sa mga to? Alam kong totoo ang mga aswang. Pero bakit niya ako pinadalhan ng ganito? Lingid sa kaalaman ng iba. Bukod sa pagiging isang manager sa bangko, may sideline din naman akong trabaho. Iyon ay ang maging isang aswang hunter. Hindi ko sila kinokolekta para ikulong, kundi pinapatay ko sila para kunin ang mga anting-anting nila na siyang nagiging dahilan kung bakit sila lumalakas. Pakiramdam ko sinisilaban ako. Hindi ako mapakali at tila ang nais ko lamang gawin ay sumiksik sa isang tabi. Hindi ko makakalimutan ang huling negosyasyon ko sa taong ito na pagkatapos kong maibigay sa kanya ang mutsyang nakuha ko ay pinadalhan ako ng 1,000,000 sa aking bank account. Yumaman nga ako dahil ilang beses din akong nagkaroon ng kontrata sa kanya. Kaso lang sa pagkakataong iyon ay mga mababangis na aswang ang nakaharap ko. Hindi ka na nga akong mamatay eh. Salamat na lang at kahit papano hindi pabaya ang Mr. Boss na to sa mga tauhan niya. Pinadala niya ako ng backup nang kailangan ko ng tulong. Bago pa man ako magwala sa labis na pangingilabot ay mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at nagkukumahog na mag-impake. Itutuloy ko na talaga ang bakasyon ko kahit pa umiiral ang kontratang ito.
Hindi ko naman tinatanggihan ang kontrata, nagkataon lang na parehong lugar ang kailangan kong puntahan. At ang misyon, kailangan kong iligtas ang iilang lokal na ikinulong ng mga aswang sa kanilang lungga sa mahabang panahon. At pagkatapos, susunugin ko raw ang kanilang mga tahanan nang mapuksa ko sila paunti-unti. Agad akong nagbihis nang maayos ko na ang aking mga gamit. Naging abala na ako hanggang sa magpasya akong umalis. Isang bus ang kaagad kong pinara para makarating kaagad sa pantalan. Hindi ko maiwasang malungkot habang nakasakay ako sa bus. Inaalala ko ang masaklap na naging kapalaran ng pamilya ko noong araw, nung nasa probinsya pa lamang kami. Dati na akong may koneksyon sa mga aswang. Bata pa lamang ako. Pinatay nila ang mga magulang ko. Hindi pa sila nakontento, pati mga kaibigan ko ay sinaktan din nila. Kung sana lang naging matapang ako noon na harapin ang aswang. Kaso anong magagawa ng isang batang kagaya ko? Inihagis nga lang ako ni tatay sa lalagyan namin ng tutupiing damit noon. Huwag lang akong mahanap na mga aswang. Habang nagtatago, nakita ko kung paano sinaktan at pinatay ng mga masasamang nilalang ang mga magulang ko. Kinagat nila sa laig ang nanay. Kinalmot pa ang dibdib at dinukot ang puso. Sa harapan ko, kinain nila ang lamang loob ng aking mga magulang. Pati nga si tatay, pinag-agawa ng mga aswang. Pinagkakaguluhan ng bitukan niya, pati ang atay. Tahimik lang akong umiiyak, pero tumatak sa isipan ko ang mga nangyari noon. Tapos napunta pa ako kay Lola Celsa, na hindi rin biro ang pinagdaanan ko. Kaya naman nang makilala ko si Mr. Rebos at inalok ako ng ganitong trabaho, hindi na ako tumanggi pa. Noong una, nahirapan ako sa aking trabaho. Ang dami kong kailangang isakripisyo. Natuto akong makipaglaban at gumamit ng iba't ibang klase ng mutya para ipagtanggol ang sarili ko. Kalaunan, nang masanay na ako, nagsimula ako sa aking misyon. Una kong nakalaban ang isang kubot. Una siyang naging isang mapang-akit na babaeng nagtatawag ng mga kalalakihang sasama sa kanya sa isang lugar. Kapag likas na malibog ang lalaki, talagang sasama siya sa babae at magroromansahan sila hanggang sa magbagong anyo na ang babae. Magkakaroon ng matatalas na mga kuko at hahaba din ito. Magkakaroon ng buhay ang kanyang buhok at ito na ang gagapang sa katawan ng biktima niyang lalaki para ipasok ang buhay ng mga buhok sa kahit saang parte ng kanyang katawan. Mula sa ilong, tenga at bibig. Gagawin ito ng kubot para hindi na makahinga ang kanyang biktima. Sa kaso ko, hindi ako pumayag na magagawa iyon ng aswang. Binanatan ko na kaagad nang makahanap ako ng pagkakataon. Galit ako sa kanila. Sila ang pumatay sa pamilya ko. Ipinilig ko ang aking ulo para iwaksi ang alaalang iyon. Dumating na ako sa pantalan at tanaw ang mga taong kagaya ko ay bibiyahe pa sa malayo. Nananabik ang kanilang mga muka, puno ng kasiyahan sa kanilang pag-alis. Pansin ko ng kakaibang tingin sa akin ng mga taong kapwa ko pasahero nang makaakyat na ako sa lansa na magdadala sa amin sa nasabing isla. Halos hindi nila mailayo ang tingin sa akin, lalo na ang isang babaeng may edad na at nakapang chef uniform. Ako man, kakaibang pakiramdam ko sa kanya. Sa kabilang isla ka pupunta, iho? Tanong nito sa mababang tinig. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko gusto ang paraan ng pagsasalita niya sa akin. Ang werdo niya, sa totoo lang. Gayunpaman, pinili kong makisama. Parang normal lang. Kahit ang totoo, hindi naman talaga ako sanay na makipag-usap. Oo. Doon lang naman ang papunta ang lansyang sasakyan natin, di ba? Wika ako sa kanya at hindi na pinahaba pa ang usapan namin.
May tinitignan ako sa labas, sa may pantalan. Base kasi sa sulat na ipinadala sa akin ni Mystery Boss, hindi ako nag-iisa. May katuwang ako sa misyon na ito. Isang tao na kagaya ko. May galit din sa mga aswang. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Malay natin, hindi pala lahat ng makakasalamuha mo ay tao. Aniya, kaya mas lalo akong napakunot noo sa sinabi niya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ideyang manakot sa akin. Pero kung magbabanggit siya tungkol sa mga aswang, nako, hindi ako natatakot sa mga nilalang na kagaya nila. Kaya naman, hindi na ako nakipag-usap pa sa babae at iniwan ko na lang siya. Baka mamaya siya pala ang aswang at manakmal na lang bigla. Lumipat ako sa ibang upuan at hindi na pinansin pa ang matalim na titig niya. Tila ba na insulto siya sa ginawa kong paglayo, pero bakit ba? Wala naman akong pakialam sa kanya. Nakatuon ang atensyon ko sa nagtatatakbong babae. May hila-hilang maleta, makapalang make-up at halos magganda tumba pa sa suot niyang mahabang takong. Hindi klaro ang mukha niya dahil sa suot na shades. Pero alam kong may kapatian ng babae. Dumiretso siya ng upo sa tabi ko at pahangos na may inaabot na card. Napalatandaan ng grupo naming kinabibilangan. So, kasamahan ko nga sa sekretong kontrata ang babaeng ito. Hi! Masigla niyang wika at saka nakipagkamay sa akin. Tinanggap ko naman ang kamay niya at pasimpleng nilibot ng tingin ang paligid. Huwag kang pagkampante. May nararamdaman akong aswang sa paligid. Mahina kong wika sa kanya na ikanangisi sa akin ng babae. Tama nga si boss. Mailap ka sa mga kalaban. Aniya sabay hagalpak ng tawa. Sabi pa niya, kumalma raw ako. I-enjoy ko muna ang mga sandali. Pag nakaalarto ako lagi, madali raw akong mahahalata ng mga kalaban naming aswang. Pinili ko na lang na hindi na magsalita. Wala naman akong pakialam kahit pa mapansin nila kami. Mas mainam nga yun. Alam din nila na may presensya ng humahanting sa kanila para hindi na sila gumawa pa ng kalokohan. Umalukip-kip ang dalaga nang wala siyang narinig na kahit na anong salita mula sa akin. Siguro, hindi niya napaghandaan ang kagaspangan ng ugali ko. Aba, alangan naman akong mag-adjust sa kanya. Hindi ka gentleman. I see. Ako nga pala si Carla. I assume ikaw si Mike. Wika niya na ikinalingon ko sa kanya. Nakipagkamay na lamang ako para mawala ang inis niyang reaksyon sa mukha ko. Tinanggal ni Carla ang shades at tinitigan ako. Maganda si Carla. Hugis puso ang kanyang mukha. May mapupulang labi. Mahabang pilantik. Nice meeting you. Tanging sagot ko. Muli, inirapan niya ako. Inaasahan niya siguro na makikipag-usap ako ng matagalan sa kanya. Mas pipiliin ko pang matulog muna kaysa sa makipagkwentuhan. Alam ko kasi ang bakasyon kong ito ay hindi magiging maganda. Mga aswang ba naman ang pupuntahan ko? Tsaka aasahan ko na dito ang mga nakakadiring bagay. Dahil alam kong hindi na iniisip pa ng mga aswang na lutuin ang kanila mga nabibiktima. Masahol pa sila sa hayop na tigre na walang kain ng isang taon. Halos 3 oras din kaming naghintay at tuluyan na ngang nakadaong. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Kabilang na ako. Salamat na lang at malapit na mula doon ang resort na tutuluyan ko. Hindi na nga ako sumakay ng tricycle, kagaya ng ibang kasama ko kanina sa barko. Sumunod sa akin si Carla. May kausap siya sa cellphone, pero mahina lang ang boses niya. At parang pabulong lang.
Ano, may nahanap ka na bang tutuluyan natin? Tanong ni Carla nang makalapit siya sa akin. Ipinaliwanag niyang si boss pala ang tinawagan niya para itanong kung saan daw kami manunuluyan sa loob ng ilang araw. Okay naman ako kahit saan. Bakit? Nag-iisip ka pa ba ng sa hotel tayo pupunta? Nakang tanong ko, kaya naman napabundong hininga siya. Hindi raw niya kayang matulog kahit saan. Kahit pa sanay siyang makipaglaban sa mga aswang, mas gusto pa rin daw niya ang maging komportable sa kanyang higaan. Sige, maghanap ka na ng hotel. Kahit ako na ang magbayad. Wika ako sa kanya na ikanailing niya. Hindi raw siya papayag na hindi ako makasama sa iisang kwarto. Kaya ang ending, sa mismong vicinity kami ng resort nakahanap ng matutuluyan. Magkasama kami sa isang kwarto lang. Ayon na din sa gusto niya. Yun nga lang, magkaiba kami ng kama. Namataan ko pa nga ang ginang na nakasuot ng damit na pang chef. Nakangising kumaway sa akin. Parang tuwang-tuwa sa muli naming pagkikita. Hindi ko na siya pinansin at dumiretso na lang ako sa dapat ay destinasyon ko. Sunod-sunura naman sa akin si Carla. Naabala pa din sa kanyang cellphone. Tahimik at kakaunti lamang ang mga tao sa resort nang dumating kami. Winelcome pa kami ng isa sa mga staff. Inalalayan na dalhin ang mga gamit tsaka ipinasok sa nakuha namin na kwarto. Dito na po tayo, ma'am at sir. Anunsyo sa akin ng babae. Nagpasalamat naman ako sa kanya at ngumiti. Kaagad kong inayos ang aking mga gamit. Si Carla naman, tuwang tinungo din ang kanyang kama. Ay, salamat. Makakapagpahinga din. Niya. Kaya natawa na lamang ako sa pinagagawa niya. Sa tagal ko nang mapag-isa, ngayon ko lang na-appreciate ang kaingayan ng kasama kong babae. Hinayaan ko na lang siya at nag-isip ako ng mga gagawin. Maya-maya, mamasyal ako. Sa ngayon, magpapahinga na muna ako. Enjoy na enjoy ako sa malambot na kama. Nang hindi ko na malayang nakatulog ako. Paggising ko, nabigla pa ako nang maging gabi na. Uy, hindi ako nagising kanina. Ay, mukhang maghahapunan na lang ako. Sambit ko, tsaka bumangon at inayos ang aking sarili. Nilingan ko si Carla sa kabilang kama. Masarap ang tulog ng dalaga, kaya hindi ko na siya dinistorbo pa. Matagal akong naglakad hanggang sa makarating sa restaurant at hindi ako makapaniwala. Nang una kong makita ang naka-chef uniform na matandang babae. Nakita ko siyang nakangisi sa aking harapan bago pa man ako makalapit sa kanya. Nailang tuloy ako na naupo sa isa sa mga bakanting mesa para mag-order ng pagkain. Para hindi halata na pinagmamasdan ko siya, kinuha ko ang menu at binuklat-buklat ito. Pero siya talaga ang pinakasentro ng aking atensyon. Hindi yata nakatiis ang ginang. Lumapit kasi siya sa akin at nginisihan ako. Iho, ikaw pala. Nasaan ang kasama mong babae? Kasintahan mo ba siya? Bakit hindi mo siya kasama? Ano? Masaya ka ba sa pananatili ninyo rito? Aba, huwag kayong palaging pag-alagala sa gabi. Baka may makasalubong kayong hindi tao. Wika niya. Kaya naman napalingon akong muli sa kanya. Totoo po ba talaga ang mga aswang, Nay? Diretsaan kong tanong sa kanya. Napansin kong napatitig siya sa akin. Pinagmasdan pa niya ako mula ulo hanggang sapatos. Bakit? Gusto mo bang makakita? Kay lawak ng ngising iginawad niya sa akin. Saglit siyang nagpalingon-lingon sa paligid. Maya-maya lang, bumulong siya sa akin. May alam akong bahay
kung saan may nakatirang aswang. Muli niyang wika. Kaya naman napatingin na ako sa kanya. Kunwari naman ako sa kanya na hindi pa ako nakakita ng aswang. Sobrang na-excite ako sa sinabi niya. Kaya nagpa siya akong sumama sa kanya. Sigurado magugulat si Carla kapag natapos kong mag-isa ang misyon nang wala siya. Mas gusto ko pa talagang magbakasyon ng nag-iisa kaysa may kasama. Hindi nagtagal, nakarating na nga kami sa Kamalig, sa likurang bahagi ng resort. Tahimik doon at medyo madilim, pero masasabi ko naman na may nakatira nga sa lugar na iyon. Huminto kami sa paglalakad at tinuro ng kasama kong naka-chef uniform ang Kamalig. Lingid sa kanyang kaalaman, inihanda ko na ang mga pangontra laban sa aswang na nasa aking bulsa. Nang matitigan ko kasi ang mga mata niya, sigurado na akong isa siya sa mga hinahanap ko. Nariyan ang mga aswang, iho. Diyan sila nakatira. Wika niya na ikinalaki ng mga mata ko. Nilibot ko ng tingin ang paligid. Hindi ako pwedeng pakampante at baka may basta na lang umatake sa akin. Hindi tuloy ako nakahakbang kaagad. Hinintay ko na muna siyang mauna sa Kamalig bago ako sumunod. Baka kasi may kung sinong basta na lang manakmal sa amin. Kaya ako pang umuwing sugatan at duguan. O di kaya ay isisilid na sa kabaong at ang masakla pa, baka hindi na matagpuan ang katawan ko kasi naubos na. Gagawin na akong hapunan ng mga aswang na sinasabi sa akin ng matanda na pinananahan nga nila. Kahit sanay na akong magkasalamuha sa mga aswang, alam kong hindi ko pa nakakaharap ang lahat ng uri nila. Kailangan kong mag-ingat. Tuloy, hindi ko alam kung magsisisi ba ako na hindi ko sinama si Carl. O dapat ko ba siyang sinabihan? Ano pang hinihintay mo? Halika na. Silipin na natin siya. Muling tawag sa akin ng matanda. Wala akong nagawa kundi ang lumapit na lang sa may pinto ng buksan niya ito. Akala ko po ba may nakatira? Baka naman magalit sa atin ang may-ari ng bahay. Uika ako sa kanya, pero hindi siya nakinig sa akin. Sa halip, nakangisi pa siyang hinawakan ang aking kamay at pilit akong pinasilip sa loob. Gayon na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang isang nilalang na hindi ko inaasang makikita ko sa lugar na iyon. Isang nilalang na may malalaking ang mata at kulubot na mga balat, nakagapos at umuungol. Iyan na ba ang aswang? Bakit parang nanghihina siya? Tsaka mukhang matagal na siyang nakakulong dito ah. Nagtatakang tanong ko at nagsimula ng umatras. Kaso lang, pinigilan ako ng babae. Aniya, wala raw akong dapat na ikatakot. Tama raw ako. Ang nilalang na nasa aking harapan ay ilang taon nang nakakulong sa kanilang Kamalig. Hindi naman ito nakakawala. Marami akong gustong itanong sa babaeng may suot na chef uniform, pero natatakot ako na baka itulak niya ako sa kinaroroonan ng aswang at hayaan siyang lantakan ako. Siyempre, gutom na iyon, dala ng ilang taon na ding hindi nakakain ng tao. Mabuti na lang, hindi na ako pinilit pa ng babae. Bumalik na kami sa resort at doon na talaga ako nanatili. Pinili ko nang balikan si Carla sa inuupahan kong kwarto. Gagi ka talaga ano? Bakit hindi mo ko sinama sa lakad mo? Partner tayo. Ano, ikaw lang ang aangkin sa pabonus ni Mr. Boss? Aba, nakiusap ako sa kanya na samahan ka sa lakad na to. Kaya dapat lang na ipinapaalam mo sa akin kung saan ka pupunta ano. Maldita niyang wika.
Kaya naman napailing ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, nakakain lang dapat ako. Hindi ko naman alam na yayain ako ng matandang yon. Napuntahan ang kamalig. At saka, iba ang kutob ko sa matandang yon. Mas mukha pa siyang aswang kaysa sa nakagapos na babaeng yon. Uwi ka ako. Tumango-tango naman si Carla sa aking sinabi. Buti naman at hindi rin talaga sobrang matigas ang ulo niya. Akala ko kasi makikipag-away talaga siya sa akin nang dahil lang sa simpleng pagkakatuklas ko ng mga bagay na iyon. Huwag kang mag-alala, bakasyon lang talaga ang hinahanap ko at wala akong balak na suluhin ang perang matatanggap natin. Paliwanag ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Anya. Bandang hating gabi, nagtaka ako nang makarinig ng ingay sa labas. Napasilip ako sa bintana. Namataan ko yung chef na hila-hila ang tinuro niyang aswang sa kamalig. Sa maliwanag na tabing dagat niya ito dinala, kaya ganoon na lamang ang aking pagtataka. Nagmamadali kong ginising si Carla, na noon ay sarap na sarap pa rin sa pagtulog. Carla, hoy, gumising ka. Wika ko na ikinapungas niya. Bakit ba? Inaantok pa ako eh. Angil niya. Kaya naman nagmamadaling sinuot ko ang aking jacket. Sinabihan ko si Carla na bumangon na kaagad. Kung talagang gusto niyang makaabot sa gagawin ng ginang na iyon sa bihag nila. Buti na lang bumangon kaagad si Carla. At sumama sa akin. Hinahanap namin ang ginang hanggang sa matanaw na nga namin siya. Walang imi kaming napasiyasat sa kanila. Kabadong naglakad kami hanggang sa makarating ako sa dalampasigan. Nakikita ko ang ingay na likha ng mga tao roon. Pero ano ba ang kanilang ginagawa? Bakit umiiyak ang tinuturong aswang? Bakit kababakasan ito ng matinding takot? Para mas maintindihan ko pa ang mga nangyayari, agaran akong nakinig sa usapan ng mga mamamayan na naroroon at abala sa pagbubulungan. Nagulat ako nang malamang ang aswang ay kakatayin at hindi naman talaga ito aswang, kundi isang normal na tao. Biktima nila ang nasabing babae. Ala, ano ang gagawin natin? Susugod na ba tayo? Pero marami sila. Paano natin sila malalabanan? Tanong ni Carla sa akin. Nabakas ang panlalaki ang mga mata. Palibhasa sanay sa pakikipaglaban na tig-iisa lang. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Ako naman, nagugulat lang ako sa simula. Pero kapag nagawa ko na talagang makapanakit ng aswang, hindi na ako natatakot sa kanila. Umikit ako at umusal ng orasyon na sinaulo ko mula sa telang may nakalimbag na orasyones. Iyon ang nagsilbing mutya ko, pangontra sa mga kalmot at kakayahan na manghipnotismo ng aswang. Naisip ko na kailangang may gawin ako para naman hindi na nila ituloy ang pagkain sa kawawa nilang biktima. Hindi pwedeng walang tulong na dumating lalo na at nakikita ko na ang sindak sa mukha ng kawawang biktima nito. Tuloy dumampot ako ng malaking bato at pinagulong ko mula sa kinaroroonan ko. Hintakot na nagsiatrasan na mga aswang nang makitang tumama ang bato sa kanilang ginawang bonfire. Kaya kumalat kaagad ang apoy. Kanya-kanya sila sa pagtakbuhan hanggang sa wala nang nakakapansin sa ginang na dapat sana ay kakatayin nila. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sigaw kaagad ng isa sa mga aswang. Hindi ako gumalaw. Agad nila akong tinutukan ng kutsilyo. Umentra naman si Carla at pabiglang sinipa ang hawak ng nilalang. Kayo ang dapat naming tinatanong. Anong klaseng piyesta ba ang ginagawa ninyo rito? Anya ngunit walang sino man sa kanila ang nagtangkang sumagot sa kanya. Sabay na umatake kay Carla ang dalawang aswang.
Bumilib ako dahil nag-inarte lang pala ang dalaga kanina. Ngayon kasi, basta na lang niyang naitataboy ang mga aswang, kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Agad ko naman na tinulungan ang ginang at pinakawalan. Mabuti na lang. Mabilis kong natanggal ang gapos mula sa kanya. Hinimas-himas niya ang namabagang palapulsuhan na sa tingin ko ay matagal nang hindi natatanggal. Natuwa naman siya, pero kababakasan pa din ng pag-aalala ang kanyang muka. Ano ba ang ginagawa ninyo sa lugar na ito? Paano kayo nakarating dito? Hindi na sana kayo nagpunta sa lugar na ito. Wika ng ginang, kaya gayon na lamang ang pagkataranta ko. Ipinaliwanag niya sa akin na tuluyan ng araw na hawaan ang halos lahat ng kanyang kanayon. Dahilan kung bakit napilitan siyang tumakas na hindi naman niya napagtagumpayan. Nang maabutan siya ng mga dating kababayan, ikinulong siya sa kamalig at hinayaang manatili doon ng mga ilang buwan. Kanina nga ay ipinakita siya ng chef sa akin, pero alam niya na kaagad na ako'y isang tao. Sa tagal niyang nanatili sa lugar na ito, ay nasanay na siyang kilalanin ang amoy ng aswang kumpara sa tao. Nang makita niya ako, nakaramdam siya ng takot para sa akin. Malamang magiging magkapareho daw ang aming kapalaran, kaya kinakailangan niyang hamunin ang nagpapanggap na chef na katayin na siya para mapagkakataon pa raw akong tumakas. Umiling ako at naawa sa kanya. Manang, hindi niyo po dapat ginawa ang bagay na iyon. Ayoko pong may napapahamak ng dahil sa akin. Hindi ko kayang mabuhay habang kayo naman ang magiging kapalit. Sa tagal niyo nang nakakulong sa lugar na ito, kailangan niyo pong maranasan kung paano man lang lumaya. Malungkot kong pahayag sa kanya. Mapait na napangiti ang ginang. Maya-maya pa, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Napakabait mong tao. Kung ganun, tatagan mo ang iyong loob. Tatakas tayo sa lugar na ito habang abala pa ang mga aswang sa pagkatuklas kung sino ang pasimuno ng kaguluhan kanina. Napapahiyang umiti ako. Dilingon ko si Carla na noon ay pawisan ng nakalapit sa amin. Ang sama mong katrabaho. Ako lang ang hinayaan mong lumaban sa mga hayop na yun. Singhal niya, kaya natawa na ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya na sugurin ang mga aswang. Sadyang mainitin ang ulo ni Carla. Kaya kahit wala pa akong binibigay na hudyat, ay umatake na siya. Naalala ko sa iyo ang kabataan ko, iho. Kagaya mo din ako. Nag-aalala sa mga kasama ko at ayaw ko silang mapahamak. Wika ng ginang. Hindi ko po kasi alam kung paano kayo ililigtas kanina. Naisip ko na lang na gamitin ang bato bilang instrumento ng sa gayon. Matuon sa ibang bagay ang atensyon nila. Yun ang dahilan kung bakit inakala ng mga aswang na may umaatake na sa kanila. Paliwanag ko sa kanya. Gayunpaman, nagtungo na kami sa likurang bahagi ng resort hanggang sa tuluyan ng makalabas. Hindi ko man alam saan kami papunta. Alam kong magiging ligtas na kami. Kalaunan, humantong kami sa isang lumang kamalig sa gilid ng sapa. Saglit kaming haminto habang si Carla naman, hinugasan na ang kanyang kamay sa tubig. Naghilamos na siya at binasa ang kanyang mga balikat. Grabe, ang lansa ng dugo ng mga aswang. Amoy nabubulok na laman. Bulalas niya na ikinatango ng matandang babae. Tama ka, iha. Balansa talaga ang mga aswang na iyan. Dahil bukod sa mga buhay, ay kumakain sila ng mga bangkay ng tao na hindi na nila ito niluluto. Nito. Tumirik ang mga mata ni Carla at saka sumigaw. Kadiri, dugyot talaga ang mga aswang kaya galit na galit ako sa kanila. Nito. Ako naman nananahimik at saglit na ipinikit ang aking mga mata.
Naalala ko na naman ang mga madring aswang. Nakakaiba naman ang pagbanat nila sa mga karne ng taong kinakatay nila. Ginagawa nilang masarap na putahe para lang mabusog sila. Sa isang iglap, nasuka ako. Kaagad namang umalalay sa akin si Carla, sabay himas ng likod ko. "Ala, ayos ka lang, Jack?" tanong niya. Nakaagad ko namang ikinatango. Narinig namin ang ginang na nagtanong kung bakit raw ako nagsuka. Nangihinang ipinaliwanag ko sa kanila na maraming beses na din akong nakipaglaban sa aswang. May nakasalamuhan na akong mababangis na aswang, mga nilalang na kumakatay at mga aswang na kumakain na lang basta ng buhay. Sinabi ko sa kanila na pinatay ng aswang ang aking mga magulang at kalunos-lunos naman ang dinanas ko sa piling ni Lola. Tapos yung mga madring aswang pa na bago kami sana kakatayin ay pinaglilinis pa kami at pinapagod ng gusto. "Pasensya na, hindi ko alam na may pinagdadaanan ka palang ganoon," niya. Ginitian ko lang ang ginang, tsaka ko sinabi sa kanya na wala naman na sa akin iyon. May mga pagkakataon lang talaga na kapag nanunumbalik sa akin ang alaala ay sumasama ang pakiramdam ko. Matapos naming magpahinga sa gilid ng sapa, nagpatuloy na kami sa sadya naming lugar. Nagpatiuna si Carla habang nakikiramdam sa paligid. Sinisiguradong walang aswang na nakasunod sa amin. Maya-maya pa ay may nakita kaming bahay at kaagad na lumapit dito ang ginang. "Kaninong bahay ito?" tanong ko nang makita siyang binubuksan ng pinto. "Ito ang bahay ko na matagal ko nang iniwan. Hindi ko nabalikan kaagad dahil nakulong ako. Buong akala ko hindi na ako makakabalik sa lugar na ito. Akala ko mamamatay na lang akong umaasa na hanggang panaginip na lang ang tungkol sa paglaya ko. Pero nandito ka at tinulungan ako, iho. Ngayon, panahon na para makabawi man lang ako. Oo nga pala, ako si Aling Adora," niya. Nagtawanan pa kami dahil kanina pa kami magkasama. Pero ngayon pa lang namin na ipakilala ang mga pangalan ng isa't isa. Kaagad niyang binuksan ang lampara na gagawing ilaw namin sa gabing iyon. Tuloy tumambad sa aking harapan ang itsura ng loob ng bahay ni Aling Adora. Napapangiti naman ako na sinabi ko din sa kanya ang aking pangalan. Ako si Jack, Aling Adora. Siya naman si Carla." Natutuwa din po ako na makilala ka at matulungan. Kaso lang, hindi ko maiwasang malungkot. Mag-isa ka na lang pala sa buhay. Wala ka na ba talagang mga kasama? Pamilya o anak man lang? Tsaka kawawa naman ang iyong mga kababayan. Nahawaan sila ng pagkaaswang. Ang musakla pa, tinutugis nila tayo. Wika ko na ikinatango naman ni Aling Adora. Niya, magagawa namin ng paraan para wag na kaming masundan ng mga aswang. Ipinagtapat niya sa akin na siya pala ay isang mananambal o babaeng bersyon ng isang albularyo. Marami siyang pangontra na pwedeng gamitin para layuan kami ng mga aswang. Sa katunayan, ipinakita niya sa akin ang tansong punyal na regalo sa kanya ng yumao niyang asawa. Ito ang punyal na nakakasugat sa kanila. Mapupuruhan sila dito, Jack. At nais kong itago mo ito. Mamaya, ibibigay ko sa iyo ang langis na gawa sa katas ng bawang. Isang mabisang pangontra laban sa kanila. Meron din akong asin na may halong abo na makakapaso sa kanilang katawan. Sakali man na magtangka silang sugurin tayo ngayon. Paliwanag niya sa akin. Ayun, so mananambal ka pala, Aling Adora. Mabuti, kasi kami naman mga aswang hunters kami. Pumapatay ng aswang at kinukuha ang mga agimat nila
para hindi na maging aswang ulit. Paliwanag ni Carla. Tumango naman si Aling Adora at sinigundahan ang sinabi ng babae. Aniya, kapag nakuha namin ang mga agimat na mga aswang, mamamatay sila. At kung mabubuhay man, ay makakalimutan nila ang tunay nilang katauhan. Kaya mamumuhay din silang mapayapa at hindi na kailanman magbabagong anyo bilang aswang. Kahit papaano lumakas ang aking loob. Nawala ang aking takot. Mas lalong ninais kong makita ang tunay na laban kung sakali mang sumugod sa amin na mga aswang. Kung sana naisip ko ang ganito noon. Baka nabigyan pa ng pagkakataon ng ibang aswang na hindi naman talaga gustong pumatay ng tao. Patas naman kasi ako. Hindi ko pinapatay ang mga nilalang na alam kong walang kasiyahan sa pagiging aswang nila. Sa higaan, hindi ako makatulog. Hindi ko na alam kung alin ang uunahin sa dami ng iniisip ko. Gusto kong umalis pero hindi ko naman kayang iwanan si Aling Adora. Nalaman kong mag-isa na lang siya sa buhay. Wala na siyang kapamilya. Pero ayaw naman niya na umalis sa kanyang kamalig. Maging si Carla, tinutulungan ako sa pagkumbinsi sa kanya. Kaso lang, nagmatigas talaga ang matanda. Ano na lang daw ang pakinabang niya kung hindi niya gagamitin ang pagiging isang mananambal para tulungan ang mga tao. Malay daw namin, baka may iba pang taong nangangailangan ng tulong at hindi lang makalapit dahil sa takot na baka aswang ang makadampot sa kanila. Mahalaga sa akin ang kamalig na ito, iho. Sa lugar na ito kami nagkakilala ng aking asawa at bumuo ng aming mga pangarap. Hindi ko basta-basta isusuko ang lugar na ito para sa kahayupan ng mga masasamang nilalang. Malungkot niyang wika. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ko siya makukumbinsi. Pero ngumiti ang ginang nang sabihin ko sa kanya na hindi makakalapit ang mga aswang sa kanyang baluarte kung lalagyan namin ito ng mga pangontra. Tama si Jack, Aling Adora. Kailangan nating palibutan ng mga bagay na kinakatakutan ng mga aswang ang paligid. Sa pamamagitan niyon, hindi siya kaagad maaamoy o matutuntun. Wika ni Carla. Inisip ko kung anong klase mga pangontra kaya ang pwede kong ilagay. May mga pangontra kasi na kagaya ng bawang na nakasanayan na ng mga aswang at hindi na nila kinakatakutan. Ang sabi naman ni Aling Adora, manguha kami ng mga bagay na makakati, kagaya ng gabi. Matatakot ang aswang sa bungang laman nito na kapag sumayad sa balat ay nagdudulot ng matinding pangangati. Pati na din tinik ng rosas at yung cactus na nasa likod ng bahay ng ginang. Si Carla naman, mga baging na kinakatakutan ng aswang ang kanyang kinuha. Yung makakati din kapag nahawakan. Hindi rin niya pinalagpas ang pulang luya at maliliit na bunga ng kalamansi. Tinipon niya ang katas niyon para makalikha siya ng langis na nakahalo sa lana na nasa botelya. Para mas matakot pa ang aswang, nilagyan niya iyon ng durog na tanso. Nang maipon na namin ang aming mga kakailanganin, nagpahinga muna kami at naghapunan. Sa awa ng Panginoon, wala pa namang nakakaamoy na aswang sa amin. Hindi pa nga nila alam na nasa kamalig na kami. At ilang araw na ding nagpaplano para sa ikakabagsak nila. Paniguradong iiyak ang mga aswang kapag nakalapit sila sa bahay nang hindi nila sinasadya. Mapapaso sila at masasaktan. Siguro, lagyan na din natin ng mga orasyon para hindi kaagad nila mahalata na may mga nakatago doong pangontra para aakalain nila wala talagang nakatago ng mga pangontra sa paligid. Kinaumagahan,
Nagtulungan kaming dalawa sa pagkakabit ng mga pangontra sa bawat kahoy sa palibot ng bakuran. Wala kaming pinapalagpas na maging ang bubong at matataas na puno ay inakyat ko para malagyan ng bawang at tinik ng suha. Nagulat pa ako nang makita si Aling Adora na kabisadong umakyat din sa itaas ng punong kahoy para maglagay ng mga pangontra. Nang matapos namin ang trabaho, pinagsaluhan namin ng mainit at masarap na tanghaliang niloto ng matanda. Mas masarap pa ito sa kinakain namin doon sa resort, Aling Adora. Sariwa pa at alam kong manok talaga. Hindi kagaya doon na walang kasiguraduhan kung normal na karne lang ba ang inihain nila o baka peraso ng karne ng tao na. Kumento ko na ikinatawa niya. Buti na lang nakatagal pa kayo doon, Aling Adora. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko sa piling ng mga aswang. Wika ni Carla na ikinatango naman ni Aling Adora. Marami pa siyang ikwento sa amin, mga nakaraan na kagaya ko. Kaya ko na sanang pag-usapan. Kaso lang ang pagtanto kong kapag nananatili pala tayong takot sa mga bagay na nangyayari sa atin, mas lalo tayong babagungutin. At hindi natin magagawang makausad hanggang tayo na mismo ang sumuko dahil sa kahinaan natin. Maging si Carla, nagbahagi din ng kanyang karanasan. Halos kagaya pala kami ng babae. Biktima ng mga aswang ang aming pamilya. Bukas ang usapan naming araw ng pag-alis namin ni Carla. Ayaw naman ni Aling Adora na manatili kami ng matagal sa lugar na iyon. Dahil ang rason niya, may sarili kaming buhay. At hindi pwedeng gawing rason ang wala daw siyang kasama. Biniro ko pa siya na mag-asawa na lang muli. Pero si Carla pa ang nanabon sa akin. Huwag ko raw niloloko si Aling Adora. At sa pagkakaalam niya, ang mga mananambal ay may mga kakayahan ding mambabarang. Habang natutulog, nagising kami sa ingay ng kalusngos mula sa labas. Bumangon ako at nagmadaling sumilip. Si Carla din ay nakasilip sa sewang. Nakita namin ang mga anino sa labas ng bahay na nagtatangkang pumasok sa bakuran. Pero nasasaktan sila. Bakit hindi? Ang mga pangontrang nakaabang sa bawat puno ay nagsisilbing gwardya na pumapaso sa kanila. Umusal ako ng orasyon para mas lalo silang akitin na lumapit sa bahay. Kitang-kita ko ang paggalapnos nila. Kaya naman lumakas ang loob ni Carla at nagpakita sa mga aswang. Alam kong malakas ang mutya na hawak ni Carla. Ang mutya ng tagulilong. Ilang beses nga siyang palakad-lakad sa harapan ng mga aswang pero hindi siya nakikita ng mga ito. Nagmamadali kong ginising si Aling Adora. Kagad siyang napasilip at napatango nang makita ang mga aswang na nagtatanggang lumapit sa amin pero hindi nila magawa. Kalaunan umusal ng ritual si Aling Adora na mas nagpatindi sa takot ng mga aswang na lumapit. Nakakita ako ng sandamakmak na liwanag na sa tingin ko ay gawa ng kanyang orasyon dahil natakot sa bawat bitiw niya ng orasyon ang mga aswang. Kanya-kanya sila sa paglayo. Umatras, partikular na sa natakot ang chef na aswang na tila nanghihinayang dahil hinayaan pa nila kaming makatakas. Walang nagawa sa bandang huli kundi ang sukuan na lang kami at huwag nang gambalain pa. Mga hayop kayo. Kinuha nyo na nga ang pagkain namin. Kinambalan nyo pa ang pananahimik namin. Sigaw niya kaya naman matapang akong nagpakita sa bintana. Nagsiangila ng mga aswang, naglaway ng todo at sinubukang kumalmot. Pero malayo sila sa akin. At alam kong hindi sila magkakalapit. Si Carla naman na kanina papalakad-lakad sa harapan ng mga aswang at hindi nakikita, ay inabalang sarili sa kanyang misyon. Ang kunin ng mga mutya at agimat na hawak ng mga aswang. Hindi lang ang taglay na lang itim na itlog ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan.
kundi pati na ang mga langis na hawak nila. Kaya nitong gamutin ang sugat nila at paghilumin sa maiksing panahon. Nang matapos ng babae sa pangunguha, himala namang nagsialisa ng mga aswang. "Tagumpay tayo, Jack!" sigaw ni Carla na ikinatango ko. Hindi rin naman pala masamang magkaroon ng partner sa trabaho, lalo na kung kasing talino kagaya ni Carla. Magkakapera na naman mula kay Mystery Boss. "Salamat. Umalis na ang mga aswang, Aling Adora. Nagawa natin silang itaboy," tuwang wika ko. Labis akong naiyak sa labis na kasiyahan. Siyang tunay, iho. Ngayon, hindi na sila babalik sa aking balwarte. Alam kong matatakot na sila dahil hindi nila malalaman na may mga nakatagong pangontra sa bawat sulok na matyaga nating inilagay. Sambit naman ni Aling Adora. At paano nakampante ako sa aming pag-uwi. Alam kong iiwasan na ng mga aswang si Aling Adora. Sa katunayan, ilang beses na din akong nagbakasyon sa bahay niya, kami ni Carla, at ginawang libangan ko ang pagbabasa at pakikinig sa kanyang mga kwento patungkol sa mga aswang. Sa tuwing may bakante akong oras nang sa gayon, magkaroon ako ng dagdag na kaalaman kung paano labanan ng mga aswang. Lalo na at kung minsan, hindi ko napapansin na nakakasalamuha ko na pala sila. Buti nilang nabawi natin ang mutya ng mga aswang. Hindi na sila makakapanggambala sa mga tao. Matatakot na silang magpunta dito dahil alam nilang kilala na natin sila at malamang wala na silang panlaban para sa atin. Ika ko na sinigundahan nilang dalawa. Hanggang ngayon, naghahanap pa din kami ng aswang. Madalang na lang silang magpakita. Siguro may Facebook na at updated na. Pero hindi ako titigil sa kasusupil hanggat nagasik sila ng lagim. Wakas.